Itago niyo na lang ako sa pangalang Paulo, 24 anyos, at kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Bata pa lang ako, ay alam ko na nalapitin na ako ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Kaya naman noong aking kabataan ay naging matatakutin ako sa mga kwento-kwentong katatakutan. Gayunpaman, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko noong high school pa lamang ako. Nag-aral ako sa isa sa mga public school dito sa Quezon City na may initials na BHS. First year high school ako nang may nalaman ako sa iba't ibang estudyante na may nagpaparamdam daw sa eskwelahan namin. Kesyo may white lady daw, kesyo may gumagalaw daw paggabi sa mga room. Siyempre ako, hindi ako naniwala agad kasi alam mo naman ang mga kwento, madalas hindi naman totoo. One time, kakatapos lang namin mag-lesson ng teacher namin sa Filipino. Narinig ko yung mga kaklase ko sa likod na nag-uusap. Uy, Carla, alam mo, ilang araw na akong kinikilabutan dito sa likod ng room natin, lalo dyan sa may bandang lababo. Klaruhin ko lang, huwag at nakikinig. Ang room namin ay tama lang ang laki, pero may lababo sa likuran. Hindi ko alam kung bakit may lababo. Siguro, dati itong kantin na ginawa na lang na classroom, kaya ganun na lang ang design ng room. Balik tayo sa kwento. Sabi naman ng pangalawa kong kaklase, "Oh, talaga princess? Di ba sabi mo sa akin dati, nakakaramdam ka ng mga multo kasi minsan pakiramdam mo bukas ang third eye mo?" Oo, tama ka. Kaya nga, mas lalo akong kinakabahan kasi ganito ang pakiramdam ko. Alam kong meron. So, ako nung time na yun, patay mali siya. Kasi ayoko rin takutin ang sarili ko. Kasi alam ko na lalo lang akong matatakot pag nalaman ko ang totoo. Lumipas ang ilang araw, pero mas lalong lumala ang kwento-kwento sa classroom. Kasi minsan daw, sa room namin ay may gumagalaw na gamit pag mag-isa ka lang. Halos lahat ng magkakaklase ay natatakot na. At mas lalo kaming nangilabot nung nagkwento na si Princess na kaklase namin. Guys, sa maniwala kayo o sa hindi, may nakikita akong babae sa likod ng room natin pag nagle-lesson ng ating teacher. Nakatayo siya madalas sa likod, malapit sa may pinto. Siguro, siya yung white lady na laman ng chismis ng eskwelahan natin. Lahat kami ay natakot nung una. Parang gusto na nga namin lumabas. Pero, syempre, marami pa rin naman kami sa room. Kaya hindi kami natalo ng takot nung time na yun. Patuloy na nag-uusap ang aming mga kaklase. Ano kaya kung sabihin na natin to sa advisor natin para na malaman niya? Wag na. Baka pagtawanan lang tayo ni ma'am. Wala namang maniniwala sa atin. Mas maganda sana malaman ni ma'am. Malay mo, magpadala ng pari para i-bless yung room natin. Wag na. Baka sabihin nag-iimbento lang tayo. Yun ang pag-uusap ng aming magkakaklase. Simula na nagkwento si Princess nang nakita niyang babae.
mapababae man o mapalalaki kong kaklase, ay lagi nang takot sa classroom, lalo na pag-uwian. Minsan nga ang mga cleaners ay naglilinis ng maaga para makasabay umuwi ng karamihan at walang maiwan sa room. One time, uwian na namin nun at kasabay kong umuwi si Mark na aking kaklase. Habang naglalakad, ay may nakakagulat siyang pagbubulgar sa akin. Alam mo, Pao, yung sinabi ni Princess sa classroom natin, hindi na bago yun sa akin. Kasi ako, madalas kong nakikita yung white lady. Pero hindi sa room natin, sa isang room ng first year, doon sa kabilang building. Talaga? Ba't di ka nagkwento sa lahat? Para naman mas lalo silang matakot. Pabiro kong sagot. Ayoko. Sa akin na lang yun. Yaan mo silang magtakutan. Baka naman nagsisinungaling ka. Kilala kita. Madalas kang barbero. Totoo nga, Pao. Sinasabi ko, kung ayaw mong maniwala, gusto mo, sumama ka sa akin pumasok ng maaga. Mga alas 4 o alas 5 siya nagpapakita. Yung madilim pa. Ewan ko lang kung hindi ka manginig sa takot. Ako, dahil sa curiosity na makakita ng multo, kahit takot na takot ako at kahit walang kasiguraduhan, ay sinabi ko na sasabay ako sa kanya papuntang school kinabukasan at ang kasunduan ay alas 4 ng umaga dapat nasa school na. Kinabukasan, tumupad ako sa usapan namin ni Mark. Nag-usap kami na magkikita muna ng alas 4 malapit sa eskwelahan. Pero 15 minutos na, wala pa rin siya. Kaya ang ginawa ko na lang ay sa gate ng school ko na lang siya hinintay. Maya-maya ay dumating na rin siya. Siguro mga nasa 4:45 AM na kami nakapasok ng school ng sabay. Kami ay muling nag-usap. Akala ko hindi ka na darating. Ang tagal mo. Darating ako syempre, Pao. Maaga ako parati nagigising. Mukhang sabik na sabik ka na makakita ng multo, ha? Hindi naman, Mark. Naku-curious lang ako kung totoo lang ang kwento. Bakit? Ikaw ba hindi ka natatakot? Sakto lang. Sanay na rin kasi ako. Lagi akong nakakakita ng mga ganyan simula nung pagkabata ko. Kaya pala. Sige, tara na sa loob ng school. Nakailang hakbang pa lamang simula nung pagpasok namin sa gate ng school ay tanaw na ang room na sinasabi niya may nagpapakita at sa malayo may itinuro siya sa akin. Pao, kahit malayo ay nakikita ko siya. Asan?
Asan? Sagot ko. Sabay turo sa akin ang room na malayo sa kinatatayuan namin. Tumingin ako sa gawing iyon, pero wala akong makita. Asan, Mark? Wala akong makita. Hindi mo ba nakikita, Pao? Yung maputing nakatayo na nasa loob ng room. Ayan, kitang-kita. Noong time na yun, akala ko siya lang ang nakakakita. Siguro, sa daw ang third eye ko kaya hindi ko makita ang tinuturo niya. Kami ay muling nag-usap. Ganito na lang, Pao. Lalapit tayo sa room. Pero, wag sobrang lapit. Tapos, sabihin mo sa akin kung nakikita mo. Sige. Palapit kami ng palapit sa room. Hanggang sa kitang-kita ko kay Mark ang sobrang pagkatakot. Hanggang sa, Paulo, sobrang lapit na natin. Kitang-kita ko na siya. Bulag ka ba? Sabay turo sa akin sa direksyon ng bintana ng room. Pagturo niya ay nagulantang ako kasi sa pagkakataong iyon ay kitang-kita ko na ang white lady na sinasabi niya. Sa loob ng madilim na room ay nakadungaw siya na parang nakatingin din sa amin. Kitang-kita ko na at alam ko na isang multo ang nakikita ko dahil sobrang dilim ng room. Pero para siyang mahinang liwanag na nakikita sa dilim. Sa sobrang takot ko ay hindi ako makagalaw. Natulala ako. Nakagalaw na lamang ako nang ako'y sinigawan ni Mark sabay suntok ng mahina sa braso. Umalis na tayo, Paul. At sabay kaming nagtakbuhan palabas ng school. At hinintay namin na magliwanag na ang umaga bago kami pumasok ulit sa gate. Nung araw din yun ay pumasok kami sa klase na parang wala nangyari. Hindi kami nagkwento sa iba naming mga kaklase. Ewan ko. Ayaw na lang namin palalain yung gulo. Nung recess, lumapit ako at kay Princess at siya'y kinausap. Oh, Paulo, bakit? Alam mo, Princess, yung nakikita mo, huwag mo na lang silang pansinin para hindi ka na rin matakot. Oo, Paulo. Pinipilit ko na nga lang baliwalain. Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa kwento ko? Oo naman. Totoo ang multo. Tugon ko. Paano mo naman nasabi na totoo ang multo? Hindi ka pa naman yata nakakita. Basta, naniniwala ako sa multo. Totoo sila, Princess. Totoo. Maraming salamat mga katropang kababalaghan. Bago kayo umalis, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button para sa susunod pang mga kwento.